Gabi Pilipinas. Nitong mga nakaraang araw dahil na rin sa mga road reblocking at repair projects sa kahabaan ng EDSA, muli na namang nakaranas ng matinding pagbigat sa daloy ng trapiko ang sambayanan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Kaugnay rito, tila hindi pa rin matatapos ang problema sa trapiko ng mga mamamayan dahil na rin sa pagsisimula ng Christmas rush. Pero paano nga ba tinutugunan ng pamahalaan ng patuloy na pagbigat ng trapiko sa ating mga pangunahing lansangan? At gaano pa nga ba katagal bago natin maramdaman ang kaginhawaan sa EDSA? Yan at marami pang iba ating pag-uusapan ngayong gabi. Ako po, si Cathy San Gabriel. Kasama si Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng pagtalakay sa mainit na isyong ito dito lamang sa Traffic Management, a PTV Special Forum. Ilang araw na lamang ay Pasko na, kaya't marami na ang namimili ng regalo dahil na rin sa kaliwat ka ng Christmas sales sa mga mall. Pero ang kasiyahang ito, kadalas ay nauuwi sa pagkainis at pagkaaburido dahil sa matinding traffic na nararanasan sa Kamaynilaan at karatig probinsya. Ayon na rin sa tala ng Global Driver Satisfaction Index ng Traffic and Navigation app na Waze, ang Metro Manila ang may pinakamatinding traffic sa mundo sa taong 2015. Ang mga commuter, isinisisi ang traffic sa mahigit na 100 road construction and repair projects. Kaya naman suhestyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA na ihinto muna ang mga proyektong ito mula December 14 hanggang January 3 ng susunod na taon. Kabilang dito ang Skyway Stage 3, NAIA Expressway at Balintawak Interceptor Project. Pero paano nga ba tayo makasisiguro na makababawas nga ang mga ito sa matinding traffic na ating nararanasan? At hanggang kailan magtitiis ang ating mga kababayan sa sitwasyong ito? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mahalagang isyong ito dito lamang sa Traffic Management, PTV Special Forum. Muli sa magandang gabi Pilipinas at problema at solusyon, Kirby, sa trapiko. Yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi dito sa PTV Forum. Kanina nagkukwentuhan tayo. Nito lamang linggo ay mahigit 1 oras ang inabot ko sa mga 5 kilometro lang naman na stretch along EDSA. Tiyak, Kati, kasi hindi lang naman na yan ang problema. Maging kasi sumabay na rin yung mga mall na nagkaroon ng extension until 11 p.m. At tiyak na mas dodoble pa yung pagbigat ng trapiko, especially sa bahagi ng EDSA kung saan napakaraming mall. Pero meron namang ilang mga solusyon daw ang ating pamahalaan para maibsan naman yung bigat ng daloy ng trapiko. Yan ang pag-uusapan natin din. Okay, with that, siguro ipakilala natin ang ating mga bisita para maumpisa natin ang talakayan. Unahin ko na dito sa aking kanan si si Engineer Emilio Lavor mula po sa MMDA. Siya po ang Chief ng Planning and Design Division. Magandang gabi sa inyo, sir. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mula naman po sa Department of Interior and Local Government, siya po ang Local Government Operations Officer 5, Jonas James Agot. Magandang gabi, Kirby, Cathy. Alright, sa akin pong kaliwa, ang PNP HPG spokesperson, Police Superintendent Grace Tamayo. Good evening, ma'am. Magandang gabi po sa inyo, Sir Kirby and Ma'am Cathy. Okay, tatanungin ko si Engineer Lavor, ano po ba talaga yung dahilan ng pagsisikip ng daloy ng trapiko? Lately, no? Ito ba talaga road reblocking ba and repairs yung dahilan? Pag weekend, pinapayagan natin magkaroon ng road reblocking sa kahabaan sa mga main thoroughfares. Ang usapan dito ay mag-umpisa sila ng Biyernes ng gabi at dapat mabuksan nila bago mag-alas 6 ang Lunes. So, ito naman ay regular maintenance ng ating kalsada. Kasi pag hindi natin ginagawa ito, definitely isa rin ito sa cause ng traffic at saka aksidente. So, regular maintenance ng DPWH po na
on a case-to-case talagang kailangan natin gawin. Pero ang tanong ko po nga, lately napansin, di ba po, bago mag-APEC, na solusyonan na kahit paano, medyo lumuwag na yung daloy na traffic. Pero lately nga po, bumibigat na naman. Is it the repairs or is it the holiday season? What is causing this, engineer? Actually, expected natin na tuwing Christmas holiday ay ito talagang ang Christmas rush natin ay andito sa ating kalsada lahat. Marami tayong mga motorista na namimili, namamasyal. So, napakalaking karagdagan ito sa ating kalsada na talagang expected natin na sisikip ang ating daloy ng traffic. Kaya, mayroon tayong mabuhay lane na pwede lang gagamitin at ito naman ay araw-araw ay minimaintain ng ating mga kasamahan na yung mga obstruction ay tinatanggal para naman ito ay makatulong na isang alternatibo papunta doon sa destinasyon kung saan man tayo pupunta. Okay. Kat, speaking of mabuhay lane, gusto kong tanongin si Ginoong Jonas. Sir, may update po ba ang DILG kaugnay po doon sa mga ginagawa po nating clearing operations? Especially may participation po tayo sa mga barangay para po mas malinis po natin yung mabuhay lane na ito, sir. Ang Mabuhay Lanes kasi was activated on November 1, 2015. So naglabas po kami ng memorandum issued to all affected or covered local government units. Sa ngayon, ongoing po yung implementation headed by the Highway Patrol Group as well as with the MMDA. So ang ginagawa ng DILG, kasi DILG hindi naman talaga yung bumababa para dito, we issued a memorandum asking the LGUs or directing the LGUs to assist the Highway Patrol Group and MMDA in the clearing of obstructions. As well as we met with the punong barangays sa mga covered areas. So sa ngayon po, we are actually meeting with the punong barangays with Metro Manila. Kasi meron tayong mga problema konti along Del Pan, Claro M. Recto. Pero that's our latest updates on the clearing of obstructions. Pero ito pong mga mabuhay lanes na ito, sir, ano po ba, I'm sure marami po ito, no? Too many to mention. Pero ano po yung basihan ng paglalagay natin ng mabuhay lane? Ito po ba yung mga papunta sa mall? Ito po ba mga papunta sa mga pangunahing mga opisina? Ano po ba yung naging basihan natin ng pagpili nitong mga mabuhay lane? Ang Mabuhay Lanes or Christmas Lanes kasi is a program or a project of MMDA. Yun talaga yung sila yung nagpauna nito. Tuwing Christmas ginagawa natin to para talaga maibsan yung traffic, yung flow, yung bigat ng EDSA. So for example, yung Route 1, titingnan mo. So from dito sa West Avenue, kukunin na natin yung mga sasakyan para makadiretso sila kung saan man sila lulusot. I-clear natin yung areas na yun. So instead of going to EDSA, doon sila dadaan. So kung yung details po kasi nito is ang trabaho ng DILG is to clear the obstructions along Mabuhay Lanes, pero the plan itself came from MMDA. Okay. Police Superintendent Tamayo, ma'am, kamusta naman po ngayon ang clearing operations nyo along with the Mabuhay Lanes? Maganda po ba yung coordination with the LGU? Siyempre, kayo po ang nag-i-implement, ano? Ano po ang effect sa ating mga kababayan? Regarding po sa Mabuhay Lanes, okay naman po yung ibang mga areas natin. Kagaya po dito sa Luna Mencias, nag-coordinate na rin po ang mga barangays dyan. Dati po kasi meron silang ordinansa na pwede silang mag-park doon sa Mabuhay Lanes sa left side. Ngayon po okay na po, tinanggal na po nila yon. Tapos, ang nagkakaproblema lang po tayo ngayon doon sa Baclaran, sir. Kasi yung mga vendors po, yun doon po. Pero aside from that, all the Mabuhay Lanes, yung ibang Mabuhay Lanes, nakikipag-coordinate naman po at nakikikooperasyon yung bawat barangay at saka local government unit. Yun po. Okay. Sino po ang pwedeng dumaan sa Mabuhay Lane, engineer? Actually, ang maraming dumaan dito, yung mga private vehicles. Yung mga buses, trucks, ay hindi po pwede dito kasi maliit itong mga kalsada. So private vehicles are sila yung primary beneficiary dito sa Mabuhay Lane. Dati na natin ginagamit ito noong pa, mga way back 2000 pa, no? Identify na natin ito. So sa ngayon, dinagdagan pa natin yung mga areas
At yun nga, ang ginagawa ng DILG at saka kasama yung aming kasamahan sa ang MMDA at saka HPG ay kiniklear ito. Mini-maintain kasi nga ang ating mga kababayan, pag alis ng ating mga kasamahan doon, yung mayroon na naman silang ipapark na sasakyan doon na yun naman ay tuloy-tuloy na ginagamit ng ating mga motorista, no, papunta doon sa, for example, from Quezon City to Makati, na-identify kasi natin papunta sa mga malls, punta ng Divisoria. So may mga identified ruta tayo na po pwedeng daanan instead na dadaan ko sa EDSA at saka C5. Sa ngayon, ang EDSA at saka C5 talagang congested na talaga masyado eh. Sir Jonas, previously may mga lumabas na mga balita kaugnay po doon sa mga problema natin with the vendors along doon po sa Mabuhay Lanes na pinagpipilitan nila as well yung mga nagpark po na mayroong mga parking ticket. Ano na po ang ginawang solusyon ng DILG tungkol po dito? Especially sir, yan ay nangyari sa May San Juan po, if I'm not mistaken. Ang DILG nag-issue ng memorandum addressed to all LGUs na dinidirect sila na mag-assist sa DPWH as well as MMDA in clearing the 1.5 meter vendor zone dun sa EDSA. At nag-issue din po kami ng memorandum addressed to the mayors as well as the punong barangays na covered ng Mabuhay Lanes, Christmas Lanes para sa clearing of obstructions, lalo na yung mga maliliit lang na daan. So, ito po yung nangyari. Dito po napunta yung sa issue with actually sa San Juan. Okay. Ang problema natin kasi minsan is nung nag-meet kami with the punong barangays, hindi kasi na-raise yung issues on na may mga ordinansa pala kasi regulating the streets, lalo na yung parking, pwede sila mag-park doon. And it was the case with San Juan kasi matagal na yung ordinansa doon. So we had a talk after the incident, we had a talk with Mayor Gia Gomez, as well as with the MMDA, may representative na pinadala. Ito na pag-usapan namin na talagang hindi basta-basta maalis kasi that's an ordinance. So ang ginawa namin, we had an agreement with Mayor na pwede namang ima-amend yung ordinansa para yung identified na street na yon hindi na siya, mawala kung ano man yung gusto nilang gawin doon at as long as mawala yung nakapark doon. Pero sir, as long as magmatigas yung ating mga kababayan na magstay dun sa kung saan po ginagawa yung clearing operations, may sanction po ba nalalabagin? As long as walang ordinansa, nagbibigay sila sa kanila ng karapatan na magstay doon, they are well-called obstructions at talagang aalisin sila. And kung may mga ordinansa din yan, i-work out natin na ma-amend yun para yun, malinis natin yung area. Superintendent Tabayo, so far po, marami po ba ang gumagamit ng Mabuhay Lanes? Kasi po ako personally, hindi ko po alam kung saan itong mga Mabuhay Lanes na ito. Is it really working? Before po kasi, ma'am, hindi po nila alam kung ano yung alin-alin doon ang mga Mabuhay Lanes. Ngayon lang po kasi truly implemented yung mga rules and regulations regarding Mabuhay Lanes po. Pero ngayon dahil nalaman na through media, tri-media po, ayun, unti-unti po doon na po sila dumadaan. Lalo na yung kasi po ang Mabuhay Lanes, ito po yung mga shortcuts na gagamitin natin kung ang major route po or major thoroughfares, traffic po talaga, doon po sila dadaan para makaiwas doon sa traffic po. Ma'am, going back with the EDSA, ma'am, no? Nasabi ko po kanina na nagkaroon ng extension yung mga malls. Nagkaroon din po ba ng extension yung ating po mga PNP, HPG para po bantayan yung yung kahabaan po ng EDSA? Opo, sir. Ngayon po, 3 shift na po kami. Dati po kasi 5 to 2 lang po ang per shift namin. Ngayon po, 5 to 3 na po. Tapos 3 p.m. hanggang 1 o'clock in the morning na po. Tapos yung 10 p.m. to up to 5 p.m. po, yun naman po ang mga mobile patrol namin na umiikot along EDSA po. Kaya in-extend po namin yung duty details nila kasi po ang malls nagsasara mga 11 o'clock, 12. Kaya kailangan pa po nilang hintayin na lumabas yung mga nakapark po sa mall. Mga problema at solusyon sa traffic ngayong papalapit na ang Pasko. Yan po ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng PTV Special Forum.
Special Forum, pinag-uusapan po natin traffic management. Kat. Balikan ko lang yung tungkol sa Mabuhay Lanes pa rin, si Engineer Liabor. Saan po malalaman kung ano yung mga ruta? Kasi syempre po yung ating mga kababayan gusto magplano ng kanilang mga lakad. So, ito ay makikita natin sa MMDA, sa MMDA Facebook at saka sa email, email ad niyan. Sa Twitter, mayroon tayo dito. Lahat ito naka-indicate kung saan kayo po pwedeng dumaan as an alternate route instead of EDSA. Pero paano po yung ating mga kababayan na wala naman pong access sa internet? Paano po nila malalaman yung mga ruta ng Mabuhay Lanes? May signage ba, sir? Along EDSA, may mga sa right side niyan, kung going towards sa south, sa right side niyan, say for example, galing ka ng Balintawak, as far as Kaingin, mayroon na tayong mga road sign. Kaingin, Roosevelt, West Avenue, Quezon Avenue. May mga road sign tayo kung saan kayo dadaan. Iyan ay ginawa ho, pinubide ho ng MMDA. Siyempre, medyo konti lang ating budget, kaya hindi masyado malaki yung pagkasulat diyan. Pero that is also a standard size. Ang ginamit namin ho ay high intensity reflectorized stickers. Ngayon, yung road board natin ay mayroon silang proposal na i-upgrade yung mga sign na medyo malaki, malaki kaysa dati at gagamit sila ng diamond grade, highly reflectorized. Medyo mahal ng kaunti pero mas maganda. Engineer, dun po sa, kasi hindi pa ako nakagamit niya Mabuhay Lane na yan, po. Kunwari, may sign. Pumasok po ako doon. Siyempre, marami pong magkakasunod na road yan. All throughout that Yes, route, ma'am. meron pong guide. In every corner po, mayroong directional sign na susundan po kayo para hindi kayo maliligaw. So, hindi naman mawawala. Baka pumasok, Hindi, tas di, nawala na yung mga sign. May mga arrow sign po. Yun. Yun naman pala. Oo. Gusto ko lang tanongin si Ma'am Tamayo. Ma'am, yung pag-provide po natin doon sa mga bago ngayon, nakikita po ng ating mga kababayan, yung separator po sa bahagi po ng EDSA. Ano pong plano po ang ginawa ng HPG para po rito at para po saan ito, ma'am? Ang separator po kasi to separate the buses and the private vehicles po. Kasi meron po tayong nakikita, lalo na dito sa May Kamuning, dito sa Cubao, yung mga bus pumupunta na po sa yung sa private lane na. Kaya naglagay po sila ng separator, naglagay po ang MMDA and Highway Patrol Group para ma-identify kung talagang para doon lang po sa lane na yon. So, ibig para sabi- hindi po sila mag-shift from one lane to another po. So, ibig sabihin, ma'am, for example, yung bus lane po, pumunta sa private cars lane, automatic nag-violate na kagad sila Yes, ng rules. sir. May mga huli po ba para sa... Meron po, sir, meron po. Ayun. Itong proposal naman po ng MMDA engineer, yung magkakaroon ng pagtigil dun sa mga road repair. Ano na po ba ang estado nito? Actually, taon-taon ho, every Christmas season, mayroon tayong moratorium sa road and buildings excavation. So, bawal na ho yung concrete reblocking, road repair sa mga main thoroughfares. Magmula ho ng December 14, 2015 hanggang January 3, 2016. Taon-taon ho, pinatutupad natin. May exemption naman dito. Yung mga flagship project natin, ay ito may mga barikada na. Kaya kahit isahinto natin ito, wala ring epekto. So yung mga basta government projects na considered flagship, tuloy-tuloy lang po yan. Okay. Kat, may mga inihandang katanungan yung ating mga studio audience, ng mga estudyante. Unahin ko na itong si Hannah May Baguno, galing sa PUP Manila. Hello, good evening po. Yun nga po ako si Hannah May from Broadcast Communication Students sa PUP Manila. Tanong ko lang po, di ba po, hindi naman po natin may aalis na, o hindi lingid sa ating kaalaman na isa sa mga dahilan kung bakit bumibigat ang daloy ng sasakyan sa kalsada ay dahil sa mga pagdami ng mga pampublikong sasakyan. So, tanong ko po, ano po yung update regarding po sa proposal o minumungkahi na pagbibigay ng limitasyon ng taon na maaring ipasada ang mga sasakyan? At sa tingin niyo po, magiging epektibo po ba ito? Okay. Kanina. Sige, Kanino sir. mo itatanong? Kay Engineer Emil po. Okay, tama po yung sinasabi niyo. Kaya lang, yun ho ay hindi sa mandato ng MMDA. Pasensya na po kayo, no? Ang nagko-control ho ng registration ay under LTO. So, sa amin ho,
purely traffic management. Kung ano yung andyan sa kalsada, minamanage na lang po namin. Kung ano yung mga traffic management intervention, especially on engineering side, sa enforcement side, education side. So yun ho ang pinatutupad natin po. Yun, kasi yung LTO, Hana, sila yung in charge of registration. Inibitahan natin ang DOTC pero na-traffic sila. Na-traffic, oo. Na-traffic. Sige, may next question pa si Gerard Vidal naman galing sa AMA o AMA University. Good evening po. Ang katanungan ko po ay para po sa inyo, Engineer Emilio Yabor. Yes, sir. Paano po ba nare-regulate ang dami ng mga public vehicle sa isang particular na lugar po? Regulate. Mariregulate yan. Bahal sa sinabi ko kanina. Kasi ang prangkisa, no? Public utility ba sinasabi mo? Okay, ang nagbibigay ng prangkisa po, NTFRB. LTFRB, ang planning sa DOTC. So sila rin ho ang nag-regulate. Sila ang nagtatantya kung ilan ang dapat dumaan sa isang kalsada, sa isang ruta, conforme doon sa demand ng mga pasahero na nangangailangan. For example, jeepney. Itong ruta na ito papuntang Divisoria, ilan ang kailangan dito. So sila ho ang nag-determine po sa kung ilan ang kanyang bibigyan ng prangkisa. Thank you po. Okay, dati po sinabi ng DOTC na mas kailangan daw pong damihan pa ang mga public utility vehicles para maibsan yung bigat ng daloy ng trapiko. Would you agree with this, Superintendent Tamayo? Siguro po hindi dapat kasi lalo pa pong dadami ang volume ng behikulo sa isang daan or major route. Kagaya po ngayon nga may 24,000 na monthly na bagong sasakyan. Pag dumami po 'yun, lalo pong dadami o lalong sisikip ang ating trapiko. Kaya dapat po, hindi po dapat siguro. Or, kagaya ngayon ma'am, meron po tayong premium bus, mas maganda po yun. Kasi sa isang bus, ma-occupy niya ng 49 na katao. Yun po siguro, malilesser ang volume ng vehicle na dadaan sa EDSA or sa isang daan. Okay, ma'am, nabanggit niyo na po yung premium express bus na ito. Ma'am, pwede po bang pakibanggit niyo po kung ano po yung express bus na ito? Ito po yung non-stop point-to-point bus service. Why is it non-stop? Ito po yung from point A to point B lang po. From Trinoma to Park Square ng Ayala. Meron din po yung SM North EDSA to Glorieta po. Yun po, dire-diretso po yun, wala siyang stop. And the third po na route, yung pong SM Mega Mall to Park Square Ayala Center din po. Oh, may bayad po yan, ma'am, no? Yes, sir. Meron po. Yung sa Trinoma and SM Mega Mall, SM North, 60 pesos po yun. Dito po sa SM North, SM Mega Mall naman po, 40 pesos po. So binabayan, parang Yes, una sir. po kasi is 80, ano, Yes, tapos sir. 50 yung isa. Opo. Okay. Si Mr. Agot, hindi lang po MMDA at HPG ang nagpapatupad o kahit paano nag-enforce ng traffic rules. Meron din po tayo yung mga DPOS at under po yan ang ating mga local government units. Do we plan to deploy extra traffic enforcers dun po sa mga hindi major thoroughfares pero marami pa rin po ang mga dumadaan? Okay po. Yung role ng DILG kasi is to facilitate the coordination with LGUs when it comes to the needs. kung Yes, ano mga yes. kailangan natin. Have you directed them? That is, nasabi ko na kanya, we issued the memorandum. Pero since pag may memo sila or message na sinasabi sa amin, yung MMDA na may sabihin nating clearing operations on that particular route, pino-forward, ini-inform namin agad si na mayor at yung LGUs naman po, yung nagde-determine kung ilan yung ipapadala nila dun sa clearing operations na yun. And then, yun lang po, more on, kami yung nasa gitna kasi. No, I'm talking about, for example, dito po sa Tomas Morato area, hindi po yan hawak ng MMDA, hawak po yan ng Quezon City Government. Pag Pasko po, napakaraming sasakyan, napaka-traffic po. Meron po bang direktiba ang DILG sa mga local governments na sa mga ganong mga lugar na hindi po hawak ng MMDA or HPG na magdagdag po ng mga traffic enforcers?
Meron naman pong directive ang DILG through our memorandum issued September 4th na i-clear yung mga areas ng Mabuhay and Christmas Lanes kahit hindi po Pasko. In fact, nung na-activate yung Mabuhay Lanes November 1st, talagang yun start ng clearing operations. Ang importante doon is they are well informed na talagang i-clear natin to. But we had an agreement sa traffic management, sa TWG ng traffic management, headed by Cabinet Secretary Almendras, na yung clearing operations will be headed by MMDA and Highway Patrol Group to be assisted by the LGUs. So when it comes to traffic management sa areas na yun, meron naman po pong nakalagay doon sa areas na yun from the LGUs. Okay. Sir, nabanggit nyo yung na kayo po yung nag-handle with the LGUs. Meron na po bang napag-usapan o naupuan po sa isang meeting or forum po na gawan po ng paraan? Kasi ang initial assessment po is yung volume po ng mga private cars. Yun po yung talagang napakarami. Meron na po bang naupuan sa isang forum or meeting na bawasan po yung o limitahan po yung pagbili ng private cars? Sa pagbili kasi ng private vehicles po, hindi po napag-uusapan yan with the LGUs. It should be through LTFRB or LTO. Sila yung nagre-regulate. Ang ano lang namin with the LGUs is before we implemented, before we activated the Mabuhay Lanes, nagkaroon ng andaming forums, maraming forums with the LGUs, with the punong barangays. Nagkaroon kami with lahat ng mga covered, lahat pinatawag namin. Nagkaroon ng usapan, magandang usapan. Kasi ang goal naman po kasi natin dito is pag na-implement natin to, walang pipigil, walang haharang. At kung maintindihan ng lahat na ito yung goal natin, then alam natin kung ano yung role natin, anong gagawin natin. Though ongoing po yung ginagawa namin na pagko-consult sa kanila, pag-i-inform sa kanila kasi hindi naman po lahat nakakaintindi agad-agad. Yun yung ginagawa namin ngayon. Si engineer po, gusto kong tanongin, nakipag-coordinate po kayo with several mall owners regarding extended mall hours. How is this supposed to help ease traffic? Okay. Yung mga mall owners, nagkaroon ng manifesto of support. Adjust nila yung kanilang mall hours. Dati kasi ang bukas nila is 9 o'clock. 9 o'clock, mabigat pa ang traffic sa atin na yan. Marami pang tapang nasa peak hour pa tayo. So, ngayon, ang bagong opening nila is 10 o'clock sa umaga hanggang 11 o'clock sa gabi. Except naman kung yung operating hours nila ay pagdating ng December 24, 25, at saka 31, 2015, at saka yung New Year, Kasi mayroon tayong sinasabing may mga areas na mayroong concerts, mayroong mall sales, mayroong countdown sa New Year. So, iyan ay ibang usapin yun. Medyo na ibang oras ang pinatutupad doon. Sa, as far as we're concerned, yung extension, yung new opening ng kanilang mga malls ay malaking tulong. Kasi instead na 9 o'clock sa umaga, naging 10 o'clock na ang kanilang opening. At instead na 10 o'clock sa gabi ang kanilang closing, ay in-extend nila hanggang 11 o'clock. So medyo na-spread out ng konti. Pero yung mga sale po, paano po yun? Yung po yung, lalo na yung mga malalaking mall dyan sa Mandaluyong, Pasig ba yan? Doon may pag clogging, nagsabay-sabay po talaga, meron na po bang agreement with MMDA about those? Correct. Sa ngayon, wala pa silang sinasabing schedule na sale itong Christmas. I doubt kung baka yung ibang bus ko ay mayroon ng abiso sa kanila. Pero parang hindi pa namin napapag-usapan yun. Parang I doubt kung mayroon silang sales. Yung sinasabi ko kanina na exempted nga kung mayroon silang sales, ay hindi nila napapatupad. Siguro na-extend nila hanggang 12 o'clock pa yun o sa gabi. Pero yung opening nila, definitely 10 o'clock. Kung mayroon silang mall concerts, minsan na-extend din yung kanilang closing time. Kung mayroon silang countdown sa New Year, ma-extend din yung closing time. Sir, just a follow-up question. Marami po sa ating mga kababayan yung mag-uuwian sa mga probinsya, Meron po ba tayong binigay na schedule lamang ng mga provincial buses sa pagdaan po sa EDSA or maybe sa C5 po para po mas maibsan lang ng kaunti yung pagbigat ng trapiko? Sa ngayon, wala kaming identify doon na lahat naman pwedeng dumaan pa doon sa EDSA at saka C5. Okay. Paano po ang koordinasyon, Superintendent Tamayo, ng HPG at MMDA ngayong
we're expecting traffic to get heavier by the day? Yung coordination po namin to the MMDA, nandyan po palagi yan kasi sila po ang kaantabay namin doon sa pagman ng trapiko sa EDSA. Kaya po maganda good relationship din. Hindi lang naman po ang MMDA ang kasama namin doon. Whole government approach po kasi ito, LTFRB, LTO, and even the local police po nandun din po yun, regarding sa pagman ng trapiko sa along stretch ng EDSA. At pwede rin po akong, yun doon, regarding po doon sa malls, aside magbigay lang din po ako ng ibang kuro-kuro, may koordinasyon din po ang MMDA and Highway Patrol Group. Pag puno na, alimbawa po meron silang sale, holiday, yung sale po nila, pag puno na po yung parking space nila, pinapasara na po namin kaagad. Kasi doon po nagbablock, yung wala na silang parking space doon ng mall. Ang dami po. Kaya ang ginagawa po ng Highway Patrol Group and the MMDA, pinapatuloy po namin at pinapaikot namin po sila. At sasabihin namin na puno na po. Kaya hindi na po sila pwedeng pumasok. Pero sa EDSA pa rin po ang Yes. HPG, Yes. limited to traffic enforcement Yes, on ma'am. EDSA. Opo. Okay. Opo. Ma'am, just a follow-up question. Gusto ko lamang po tanongin, simula po nung sumala ang HPG at ibalik po dito sa may bahagi ng EDSA, ano po yung changes na naganap po dito po sa may EDSA? Pwede po nyo ba kaming bigyan kung ilang porsyento po yung bilis na nagbago po? Or ano pa po yung mga plano po ng HPG para po dito? Noong nag-man po ang Highway Patrol Group and the MMDA sa along EDSA po, marami pong nagbago dito sa Balintawak. Natanggal po natin yung mga illegal vendors dyan, mga parkings. Meron din po yung strict implementation tayo sa mga rules and regulations ng traffic management. Tsaka po yung sa mga buses, meron na po doon lang po sila sa yellow lane. And pinaipa-implement din po namin yung 30 seconds na yung pagbaba at pagsakay ng bus po. Yun po kasi ang pag lumampas po doon sa 30 seconds na yon, talagang chain na po yan yung traffic. Kaya malaking pagbabago po. Before po ng Christmas, ngayon Christmas season, lumiit po yung time travel natin from Balintawak to Pasay. Meron pong may nagsasabi po through Twitter and Facebook na 45 minutes na lumiit yung time travel po nila. And then, ngayon po siguro dahil nga sa holiday season, yun nga mo, dumoble dahil sa mga sales, tapos Christmas party, yun nga po. Kaya nag-implement po ang MMDA and highway, yun regarding po doon sa non-stop point-to-point po na bus service. Malaking tulong din po yun kasi to help to reduce the vehicle along the EDSA po. So para ma'am, ang sistema rito, kunyari po, meron akong sasakyan, ako po ay pupunta sa Trinoma, iiwan ko muna yung sasakyan ko ron at magpapark at sasakay po ako sa express bus. Para po yung express bus papunta po dun sa area na pupuntahan nung point end po nung express bus na ito, doon na ako bababa. Yes sir, yun po ang... Ma'am, kamusta na po yung implementation? Marami na po ba ang tumatangkilik ng express bus? Ngayon po, konti pa lang po kasi hindi pa po nila gaanong tinatangkilik nga po kasi mas yung iba nating kababayan, mas gusto nila yung private vehicle po nila. Pero mas nakakatulong po yon sa volume ng vehikulo sa EDSA. At through trimedia po siguro nalalaman na rin, may premium bus po pala. Kaya yun, meron naman po tumatangkilik. Kaya lang, konti-konti pa lang po. Alright, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Kat, may katanungan yung ating mga bisitang estudyante, si Paula Vasquez mula sa Pamatasan Lungsod ng Marikina. May question. Tanong ko lang po kay engineer kung nakikipag-coordinate or nakikipagtulungan po ba yung MMDA sa mga traffic app tulad po ng Waze? Actually, nakikipagtulungan naman kami lahat. Actually, kumukuha rin sila sa ang ibang data, mayroon kasi kaming Twitter, mayroon kaming Facebook, at kahapon lang may Viper na naman kaming na launch. So lahat yun ay nagagamit doon sa Waze. Marami rin ang bumabase doon at yun nagagamit lahat sa public info at kakatulong din para doon sa for example impormasyon mo doon sa dadanan mo kung anong klaseng kalsada kung matraffic doon. Yan lahat ho ay ginagamit natin. Aside mayroon pa kaming mga LED board sa along EDSA na naka-install. So lahat ng programa, lahat ng problema,
napapaskill namin doon at nakikita naman lahat ng motorista. Okay, pero ang tanong, Kat, hanggang kailan pa kaya maranasan ng ating mga kababayan itong mabigat na daloy ng trapikong ito? Yan din ang tanong ko, Kirby. Alright, dyan lamang po kayo at sasagutin po yan ng ating mga bisita sa pagbabalik po ng inyong PTV Special 4. Nagpapatuloy po ang Traffic Management, a PTV Special Forum. Kirby, kanina meron kang tanong. Oo, gusto kong malaman kung hanggang kailan kaya titigil na yung maranasang matinding trapiko ng ating mga kababayan. Si Engineer Labor, Sir, ano po bang solusyon para po matapos na yung problema ng ating mga kababayan sa trapiko? Okay, maraming salamat sa iyong tanong. Actually, lingid sa kalaman ng ating ng karamihan. Sa ngayon, mayroon tayong ongoing projects. Yung Sitra Skyway Stage 3 project that links North Luzon Expressway and South Luzon Expressway by South Superhighway, then President Quirino, then Tomas Claudio, Domingo, then Araneta, Sergeant Rivera, up to A. Bonifacio. Okay. Ongoing sa ngayon po ito, at ang target date nito for completion is 2017 kasi it is about 3 years. At yung ating NAIA to Elevated Expressway that links Terminal 1 to 3 at saka Entertainment City at saka directly connected to existing Skyway, malapit na po matapos. This is supposed to be completed this December. But then, because of some issues and concerns, especially on road right-of-way acquisition, so ang target date nila is before the Aquino administration ends. So most probably by April or May. We have also some projects nasa ating pipeline, Itong LRT Line 1 Cavite Extension from Top Avenue to Bacoor. LRT Line 2 Extension Project along Marcos Highway from Santulan to Masinag. Ongoing din ito sa ngayon. Then, yung Luton Santa Monica Bridge. Kung alam niyo yung Luton Avenue, magkakaroon tayo ng bridge across Pasig River using Santa Monica Street papunta dun sa Barrio Capitolio, Barangay Capitolio towards Ortigas Center. Mayroon tayong Senator Hill Poyet Avenue, Makati Avenue, Paseo de Rojas underpass dito along Buendia ito. So may mga may mga contractor na ito. Yung proposal natin yung EDSA Roosevelt, EDSA Roosevelt Congressional Interchange. So magkakaroon dyan ang DPW sa proyekto. EDSA West Avenue, North Avenue, Mindanao Interchange. Ito dito sa malapit sa Trinoma. Mayroon C5, along C5, magmula sa may Eastwood, Calle Industry at saka Green Meadows. There's another interchange to be done by... Engineer, ito pong mga minention nyo, napakarami, Ito po ay magdadagdag ng mga kalsada, mga daanan at yung mga iba pang mga mass transport, para hindi na magkotse yung ating mga kababayan. Pero isa pa rin po, alam natin, aminado tayo dito, sa dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko ay kawalan ng disiplina. Ano po ang balak natin para talaga naman sumunod yung mga matitigas na ulo? Yun. Unang-una, kaya andyan ang HPG. Kasi dati nung kami-kami lang, dahil wala kaming baril sa kalsada, medyo hindi masyado nirespeto. Ngayon, sa tulong ng HPG, aside na dati marami tayong hold up sa along EDSA, especially pag Christmas season. Sa ngayon, wala tayong naririnig na hold up kasi marami tayo. May mga baril yung mga HPG natin. Siguro yung strict implementation pa rin ng traffic rules and regulation, yun pa rin ang ating buod na dapat ipatupad kasi marami talagang matitigas at yung discipline. Kaya kung malalaman mo sa amin, kami kasi as far as grade school, mayroon na kaming road safety park doon sa Manila.
sa kanto ng Adriatico at saka President Quirino. Yung mga grade school ay po pwedeng pumunta doon. Actually, everyday punong-puno ng mga estudyante para doon pa lang, maliit pala yung bata ay mayroon na siyang kaalaman sa batas trapiko. Kasi may mga miniature tayo doon na mga traffic furnitures, Alright. mayroong hospitals, mayroong kalsada, may footbridge, may tunnel, Okay. may traffic light, gano'n. So, dapat po nasa kultura na Nasa natin. kultura Mula po. maliit pa lang. Ano, sumunod, hindi lang po sa traffic rules, sa lahat ng rules. Opo. Okay. Tama. Superintendent Tamayo, madami na po bang nahuli ang HPG? Marami na po. Sa katunayan po, noong nag-assume po kami, hanggang ngayon, 1,435 na po ang nahuli namin nag-violate ng rules po ng batas trapiko. At ngayon po, meron po kaming nadagdagan po yung motorcycle namin na 20 na po. Pag halimbawa, hindi siya uminto doon sa violation niya, may hahabol na po talagang na motorcycle sa amin. Yun po talagang ini-implement po namin, strict implementation po kami sa pag-violate po ng mga ano nila, yung mga violation. Ano po Bibigay yung mga common na violations doon sa 1,400 na nahuli nyo? Obstruction po, swerving, yun po gano'n. Tapos yung nag-right turn sila na hindi naman po pwede, yung mga gano'n po. Kat may katanungan ako kay Sir Jonas. Sir, nabanggit po kanina ni Engineer Lafor yung mga projects, mga ongoing projects po, tsaka mga darating pang proyekto ng ating pamahalaan. Nagkakaroon po ba ng consultation to with the LGUs? Siyempre po, kung tatamaan yung isang city, kailangan pong alam muna ng DILG para malaman kung ano yung solusyon na pwedeng matugunan sakali pong may gano'n. Ang maganda kasi dito may tinatawag tayong technical working group. Yun nga yung sinasabi ko dito with sa CABSEC Almendras. Doon pa lang sa grupong yon, sa group na yon, andun na po yung representatives from the LGUs, DPWH, DILG, MMDA, HPG, and even MMDA. Doon na po napag-usapan kung mayroon mga ongoing projects para magawan po ng paraan. Doon pinagpaplanuhan. And then for implementation agad. Ang ano lang namin dito kasi is, yung approach kasi natin para maibsan yung trapiko, lalo na dyan sa mga ongoing constructions. Kasi under yan na ng engineering, di ba? Proper coordination lang. At doon namin ginagawa yung proper coordination sa meeting. And then kung walang representative yung LGUs, hindi nakakarating, it would be through DILG na magpapadala. Inform namin agad yung mayor, consultation, conference with the mayor, yun namin ginagawa. Well, siguro, Kati, ang bottom line pa rin dito, no, sana pagdating ng matapos lahat ng mga proyekto ng pamahalaan, talagang maramdaman na yung maluwag na sitwasyon ng trapiko sa ating bansa. Pero hindi lang naman dapat umasa ang ating mga kababayan sa pamahalaan. Tayo mismo bilang mga motorista, bilang mga driver, dapat din po konting disiplina at konting pasensya rin, no? Kaya yun ang pinaka-importante. Kaya hingan natin ang huling mensahe ang ating mga bisita. Unahin ko na si Police Superintendent Grace Tamayo, siya pong spokesperson ng PNP HPG. Opo. Sa mga commuters, motorista, disiplina po at kooperasyon po ang kailangan namin. Magiging successful po ito kung lahat po tayo nagtutulungan. At kung meron din po kayong gustong ipabahagi sa Highway Patrol Group, pwede niyo po kaming tawagan sa hotline namin 0927-5490-326 po. Mula naman po sa Department of Interior and Local Government, Jonas James Agot. Sa lahat po ng mga commuters, pagpasensyahan po natin yung trapiko. Pero gusto po naming malaman yun na nag-uusapan po namin lahat yung pinagpaplanuhan. In fact, yung engineering na sinasabi na engineer is just one of the 3 parts na ginagawa namin. Engineering, information, education campaign, tsaka implementation of the national and local laws. And sa DILG naman po, we are trying our best and we are closely coordinating with the LGUs para po ma-implement nating mabuti yung mga laws natin. Alright, at huling mensahe po mula sa MMDA ni siya pong Chief ng Planning and Design Division, Engineer Emilio Llavor. Maraming salamat po sa lahat ng mga motorista. Paalala ko lang na marami tayo kasing hindi natin maiwasan. Ditong Christmas season ay marami ang uwi ng probinsya. So see to it na preparado tayo. Yung may acronym tayo na Blue Baggage, baka hindi nyo napanalala, itong B is for battery, L is for light, O is for oil, W is for water, another B is for brick,
A is for air, G is for gas, A is for engine, and T is for tires. At ang pinaka-importante letter S, yung sarili self. So, bago tayo magbiyahe, alamin natin kung tayo preparado sa lahat ng bagay para maiwasan natin disgrasya at sakuna sa kalsada. Maraming salamat po. Disiplina at rehabilitasyon sa kalsada. Ito po ang pinaka-epektibong solusyon sa napakabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Atin pong tandaan na ang mga proyektong ito ay isinasagawa para sa iisang layunin, ang bigyang ginhawa at kaligtasan ang bawat isang motorista. Ang maayos at ligtas na lansangan ay masasabing isang palatandaan ng pagkakaroon ng disiplina at kaunlaran ng mga mamamayan ng isang bansa. Huwag po nating kalimutan na ang responsibilidad sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko ay nakaatang sa balikat ng bawat isang Pilipino. Ako po si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Naway nakatulong ang inyong isang oras na pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang Traffic Management, a PTV Special Forum.